I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people, hello words, and hello Philippines. It's me again mga kababayan. Shoutout po sa lahat ng mga Pilipino sa buong daigdig. Kung nakikita nyo guys, ang nakikita ko, naku mga besyang, ito po ay ICC at si Leila de Lima. Ito po yung bagong laya, fresh from the kulungan. Sa kanyang paglaya mga kababayan, alam po natin ang pagpapakulong sa kanya, sabi nga tinorgive niya ang dating Pangulo, si Pangulong Duterte. At siyempre, sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte, nakulong ito dahil sa droga, mga kababayan. Drug money, di ba? So dahil dyan, temporary ang kanyang pagkalaya sapagkat ito ay inallowed ng korte na magpiyansa. So, dahil dyan mga kababayan, she's very happy actually na sabi nga nila baka tuloy-tuloy ang kanyang pagkalaya. Pero hindi pa sure yun sapagkat mayroon kumbaga temporary lang nga yung kanyang pagkalaya. No, hintayin natin sa mga darating na panahon. Dahil dito mga kababayan, basahin po natin. So basahin natin mga kababayan Sabi ng Pilipinas Today, sa panayam ng Philippines Daily Inquirer, nagpahayag ng paniniwala si Attorney Boni Tacordon na handang makipagtulungan si dating Senador Leila de Lima sa International Criminal Court na pag-iimbestiga sa umano'y mga paglabag ni dating Pangulong Duterte sa karapatang pantao habang sinisulong ang kanyang war on drugs. Alam po natin yan mga kababayan, ito po ang pinupukol na gustong ilapit sa International Criminal Court itong mga Liberal Party. Actually, nanawagan sila para makipag-cooperate ang Pangulo, pero nagbitaw ang Pangulo mga kababayan na hindi pwedeng mag-imbestiga ang ICC dito sapagkat buhay na buhay po ang justice system ng Pilipinas, no? Kung pupunta man sila dito, they are allowed to come to visit the Philippines para lang mamasyal, pero mag-imbestiga hindi po papayagan ng bansang Pilipinas. Kahit naman po yung spokesperson ng PNP ay hindi po makipag-participate sa ICC. Tanungin nyo doon kung ayaw nyo maniwala mga kababayan. Sabi po dito, ang pahayag ni Tacordon ay sinugundahan ng isang pang-abogado ni de Lima na si Attorney Dino De Leon na nagpaalala na si de Lima ang unang naglakas loob ng imbestiga ng Davao Death Squad DDS ng umano'y pinakilos ni Duterte noong ito'y alkalde pa ng Davao City upang ilikida ang mga pinaghihinalang sangkot sa illegal na droga. Alam nyo, medyo mainit ang loob niya kay dating Pangulong Duterte. Ipinoprosigi ito ni de Lima noong siya ay namumuno ng Commission on Human Rights. Ay wow! Hanggang siya ay maluklok bilang kalihim ng Department of Justice, dating sekretary ng DOJ na kasi ito si de Lima guys and again, if there's is a need for her to become a resource person or turn over all the pieces of evidence that she may have or the committee was able to secure during the points in time before being detained, she willing to furnish it to the ICC or to any investigation authority for the matter. Ani ni De Leon sa panayam ng PDI. So yun mga kababayan, no? De Lima handang makipagtulungan sa ICC. Agay, lawyer, I'm sure she'll be very much interested since based on her statement last night. During the press conference, she will continue with her advocacy on human rights and the rule of law. This case is a test case on human rights and the rule of law and justice. Pahayag ni Attorney ni Boni Tacordon. So yan guys, malinaw na malinaw. Handa siya makipagtulungan sa ICC para imbestigahan ng dating Pangulong Duterte sa kanyang war on drugs and etc. etc. Wristback yarn. Ngayon mga kababayan, maraming hindi sang-ayon na hindi pwedeng mag-imbestiga ang ICC sapagkat wala silang jurisdiction
mga kababayan. At isa pa, matagal na po tayo hindi membro ng ICC. Hindi tayo abogada guys, pero nagbabasa po tayo, okay? Ngayon mga kababayan, may naman po mga besa, yung saluubin po ni Attorney Roque. At makikita nyo dito, yung kanyang sinabi kay Speaker Martin na naman. So yan. At ako dito guys, magiging fair din ako, no? Ang lagi ko kasing pinanghahawakan dito, yung walang sapat na ebidensya, or as long as walang sinabi yung tao, mahirap po mag-akusa, no? Sabi kasi ni Attorney Roque dito sa One News, mga kababayan, basahin po natin, ano, para kumpleto, detalyado. Sabi niya dito, former President spokesperson, ayan, Harry Roque said, there are speculation that House Speaker Martin Romualdez would allow International Criminal Court, which is ICC, investigators entry into the country to prove that former President Rodrigo Duterte's war on drugs. Agoy. So yan ang kanyang sinabi, but Roque believes Justice Secretary Boying Remulla would prevent such move. And ako naman po ay naniniwala na kung gaano katapat, kaluyal si Senator Amy Marcos, ganun din ang loyalty ng mga Remulla. Agoy. Roque says he and Remulla go a long way back. They were batchmates at UP Law. Their aunts are also close friends. Bagamat ang mga bulong-bulungan ay baka dahil nga sa ginagawa ni Speaker Martin kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, sa palagay ko mga kababayan, no, magiging pakpakatuto po tayo. Sa akin kasi wala pong sinabi si Speaker of the House against the former President Duterte. Diba po? Kung mayroon man nagtatalak or nagdadadal sa social media ay walang iba kundi ang dating former president. And of course, Attorney Roque. Alam po nyo, si Speaker naman, sa nakikita ko guys, wala naman siyang wristback or sinabing masasakit na salita o pinupuntirya. Basta ang sinabi niya lang is trabaho lang, walang personalan. Bagamat sabi ayan, no? And ulitin natin, bagamat ang bulong-bulungan ay baka dahil nga sa ginawa ni Speaker Martin kay dating President Rodrigo Duterte ay baka papasukin ni Justice Secretary Remulla ang ICC at isuko pa ang dating presidenta sa ICC. Hindi naman po ako naniniwala dyan, sabi ni Roque. The House of Representatives earlier adopted a resolution that condemned attacks against the lawyer chamber and its leadership after Duterte called it the most rotten institution. So kung natatandaan natin mga kababayan, yung sinabi ni dating Pangulong Duterte na bulok ang House of Representatives, pero alam nyo naman po kung ano ang pinakapunot dulo nito sa pagbabanat nila kay Speaker of the House ay confidential fund ni BP Sara, mga kababayan. Alam po natin yan, no? Ang lagi kong sinasabi, alam nyo mga kababayan, oo, tama, Speaker of the House, leader po si Speaker Martin. Ngunit mga kababayan, wala pong magagawa si Speaker Martin kahit gustuhin nyo man na wag tapyasin or wag tanggalin ang confidential fund ni BP Sara kung ang majority ng boto ng Kamara is ayaw ibigay yung confidential fund ni BP Sara. Wala po magawa si Speaker, mga kababayan. Sana po, no, tigil-tigilin ng away kasi wala po tayong mapapala, no? Focus na lang sa trabaho at magtrabaho ng maayos. Sabi niya pa dito, Roque trust DOJ chief, Remulla won't let ICC in. Alam niyo mga kababayan, lagi sinabi ko na yan po sa live ko, ang Pangulong Marcos nagbitaw na po ng salita yan mga kababayan, na hindi po pwedeng mag-iimbestiga po ang ICC dito sapagkat buhay na buhay ang justice system natin. Kung may pagkakamali man ang dating Pangulo or sino man opisyal sa gobyerno, dito po nating lilitisin. Hindi natin pwedeng idulog sa ICC na parang kung ginawa po natin palagi yan. Alam nyo, itong mga dilaws kasi, itong mga anti-government, sila po yung laging nagpupursige. Actually, ang Liberal Party, mga kababayan, nananawagan sa Pangulo, no, na makipag-cooperate sa ICC. Pero ang sagot po ng ating Pangulong Marcos Jr.,
hindi papayagan na mag-imbestiga ang ICC dito. Kung gusto nila pumunta, pwede silang mamasyal. Kasi nga ang katwiran mga kababayan, buhay na buhay, hindi patay ang justice system natin. Ibig sabihin, buhay na buhay, active na active. Oh, tingnan mo si Dilima, di ba? Oh, nabigyan ng temporaring paglaya dahil may bail siya. So ibig sabihin, buhay na buhay ang justice system natin sa Pilipinas. So bakit kailangan natin ng international court? Di ba? Hindi na. Kasi yang may gusto niya lang, mga kababayan, walang iba kundi ang mga liberal o mga anti-government or ang galit kay dating Pangulong Duterte. Di ba? Kasi alam natin binabanatan talaga siya. So hindi lang 'yan mga kababayan, dahil dito naman ang sa akin lang naman ang komento ka lang dito kay Attorney Roque at saka dating Pangulong Duterte, pinupunterya kasi si Speaker of the House na dahil dyan sa confidential fund. As long as nawala namang ebidensya na nakikipagsabwatan si Speaker of the House para lang allowed ang ICC na mag-imbestiga, mahirap po mag-akusa. 'Di ba? Kawawa naman yung isa, very unfair naman sa kanya. Pinupunterya mo, parang ang dating sa akin, binibintangan mo na siya po ang mamumuno or isa sa mga agree para mag-imbestiga ang ICC. Sa tingin ko guys, hindi magagawa ni Speaker yan sapagkat pinsan niya si Pangulong Marcos Jr. Kung ano po ang nagiging desisyon ng Pangulo, siya din po ang kay Speaker for sure, if I'm not mistaken. 'Di ba? Hindi po siya pwedeng manguna over the President of the Philippines. 'Di ba? Yan ang sa aking kaisipan lamang mga kababayan. Of course, guys, hindi pwede na mas nakakalamang ka kaysa pinuno ng bansa. My goodness, si Attorney Roque talaga, maritis din ito mga kababayan eh. So, ganun din po ang dating former President Duterte. 'Di ba? Na sinasabi niya, ayan, si VP Sara, treat si VP Sara kay Speaker of the House para sa 2028 election. My goodness, pinupolitika na ang confidential fund. Alam nyo guys, tulad nga ng sinabi ko, walang ebidensya or walang deklarasyon si Speaker of the House na tatakbo. Sabi niya nga, chismis lang yan. Trabaho, walang personalan, mga kababayan. 'Di ba? So, mahirap mag-akusa ng isang tao, tapos ididiin mo na wala naman siyang sinasabi, natatakbo, at wala naman siyang sinasabi, makipag-cooperate siya sa ICC. Sus Maria Joseph, huwag natin akusahin yung tao. Magiging real talk po tayo, hindi po tayo bias dito mga kababayan. Ito, sinasabi ko lang yun, nakikita ko, yung sarili kong kaisipan lamang, no? So, parang si Attorney Roque, bakit kasi takot na takot kayo sa ICC, hindi naman talaga sila pwedeng mag-imbestiga. Kung may pagkakasala ang Pangulo, dito sa dito sa lilitisin sa atin, sa Pilipinas. Parang hindi kayo nasasanay dyan sa mga dilars. So, yun mga kababayan, At, ito po ang sinabi po ni Solicitor General Guevara tungkol dito sa ICC, mga kababayan. Siguro naman maluwag ang kalooban ng mga DDS supporters at si Attorney Roque dito. 'Di ba? Pakinggan po ninyo, mga bes. Ang sinabi ng Solicitor General. Alam niyo naman 'to si Dilima, gustong maggumanti sa dating Pangulo. Rest back yarn. Magbago na po tayo. Tama na yung awayan. Kung alam nyo naman mga kababayan na may pagkakasala, bakit hindi nyo aminin, 'di ba? Kaya nga nakulong yung mga tao kasi may pagkakasala. Dahil hindi siguro naman stupido ang isang gobyerno o isang matataas na opisyal na ipokulong ka na walang kasalanan. Hindi naman tayo kampo, hindi siguro naman kasing ugali ng santa-santita nyo no? Mahilig vevenchang na wala namang katotohanan. So yun guys, panoorin nyo at pakinggan nyo. Very short video yung sinabi ni Solicitor General Guevara against dito sa ICC. Tama na yun. Tama na yung pagpapakalat nyo. Masyado nang obvious yung itong mga dilaws na ito. Walang nalang ginawa kundi
international court, kakasuhan, sampa ng kaso, my goodness, walang katigil-tigil. Ito yung mga tao talaga, no, walang progreso sa buhay. Samantalang si Pangulong Marcos Jr., trabaho-trabaho. Tapos ito naman mga to, hala, sige, kunting ano lang, sasampa ng kaso. Kunting ano lang, sampa ng kaso. Kahit wala naman threats doon. Di kayo naloka. Pero yung mga pinaggagawa ng NPA na pumupatay sa mga sundalo, hindi sila kumukundina. Di kayo naloka. So yun mga best, pakinggan po natin. Bye. See you again, and don't forget to like, hit the button bell para lagi kayo update sa aking mga upload videos. Babus! Nothing prevents a prosecutor. He can conduct his investigation any way he wants. The only problem is huwag siya mag-expect na cooperation, direct and actual cooperation from the government, because the Republic of the Philippines has maintained its question of jurisdiction, exercise of jurisdiction by the ICC. Yan ang lagi kong pinupoint. Babayan, malinaw yung sinabi ni Solicitor General si Solicitor General Guevara. Okay? Malinaw yan, Attorney Roque. So yun guys, don't forget to like, hit the button bell para lagi kayo update sa aking mga upload videos. Bye. Babus, God bless Philippines!